Ito yung 10 bagay na dapat mong iwasan sa vlogging or content creation. At kung ikaw ay may balak na mag-vlog or nagsisimula na gumawa ng content, tapusin mo ang video na to dahil isi-share ko sa iyo yung mga bagay na dapat nating iwasan para magiging mabilis yung improvement natin sa vlogging or mapaganda yung ating paggawa ng content. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Ron Erquilang, isa po akong bumbero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. Ngayon ay isa na din po akong content creator. Sa business, meron na akong more than 9 years na kabiguang experience sa pagbi-business. Sa fitness din ay sinishare ko din yung mga fitness tips about healthy diet at kung paano natin ma-maintain yung fit na katawan. Sa content creation naman, sinishare ko din yung mga tips, no? Kung paano maging isang content creator at base na rin sa totoong experience ko, no? As a content creator din. At bago tayo magsimula mga kasin, so pakinggan nyo muna yung totoong kwento ng vlogging journey ko. So way back mga 2015 mga kasin, so ay nakapasok ako sa BFP. So nagkaipon ng pera at yun nga nagka-interest na mag-business. Dahil nakikita ko sa mga negosyante sa amin or kung saan man akong lugar makakita ng negosyante ay nakikita ko na maganda talaga yung kanilang pamumuhay. So yun nga, yun yung naging motivation ko na mag-business din. So marami akong nasubukang business katulad ng mga farming ventures, no? Piggery, poultry, rabbitry, goat farm, yung breaded chicken at napunta din ako sa mga food business katulad ng chicken pastil, rice toppings at sari-sari store. Nag-try din ako at yung barbecuehan. So, yung ibang mga business ay kadalasan nag-fail talaga or kung may profit man, na-realize ko na hindi talaga scalable. At hanggang sa napunta ako sa banana chips business ko ngayon at ito yung naging focus ko na business. Dahil nakikita ko na scalable siya at doable din. At kasabay ng mga farming ventures ko noon mga kasin, so ay nag-start din akong magka-interest na mag-vlog kasi nakikita ko na marami talagang umasenso sa vlogging or content creation. So, yun nga, mga 2021 ay nag-start akong mag-upload sa YouTube, no? So, nag-upload ako about yung content ko doon ay about sa mga farming ventures ko, no? So, kung ano yung mga update sa mga ginagawa ko sa farm ay yun yung mga na-vlog ko. At yun yung ginagawa ko mga cousins, no? Nag-upload lang ako ng upload kung ano yung mga update sa farm. So, ginagawa kong content at yun nga, nag-upload ako. So, hindi ko iniisip yung ma-monetize ako or magka-pera ako sa vlogging. Basta ang ginagawa ko lang is gumawa ko ng content tapos ina-upload ko sa YouTube at yun, kinakalimutan ko na yun para hindi naman makakapekto sa pagnenegosyo ko. At na-realize ko din mga cousins na hindi talaga madali gumawa ng content, lalong-lalo na pag yung mga gusto mong content ay yung mga may value, no? Compare sa mga content na mga entertainment ay madali lang yung mag-viral. Pero yung mga seryoso ng mga content, no, na nakapagbibigay ka ng value, konti lang talaga yung views or mahirap yung chance na maging viral. Kaya, yun yung ginagawa ko. Nag-upload hanggang sa dumating yung 2023 ay yun nga, nakapag-upload ako ng 50 videos. So, kahit isang beses lang akong maka-upload sa 2 linggo ay masaya na ako or maganda na para sa akin. Yun nga yung naging problema mga kaasas, no? Sa 50 videos na yun, ang mga views nun ay nasa 100 views, nasa 80 views, 50 views. So, yun, isa yun sa naging problema ko dahil mahirap gumawa ng content tapos nakakawalang gana lang minsan, no, dahil sa dami ng nagawa kong video, so konti lang din yung views. So, hanggang sa naggagawa ko ng content about farming ventures din yon, no? Farm visit sa Maasin City. So, 51 na videos na upload ko ay yun yung nag-viral, no? Na hanggang ngayon ay umabot na siya ng 400k views. So, yun yung isang video na nagpa-viral sa mga content ko at yun din yung nakapag-monetize, no? Sa
yun nga, nakuha ko yung requirements ni YouTube dahil sa isang videos na yun kasi mabilis tumaas yung mga subscribers ko at nakuha ko din yung watch hour no, na required ni YouTube. At yun nga no, naging masaya ako dahil hindi ko in-expect talaga na ma-monetize ako ni YouTube ng dahil lang sa isang video. At after kong na-monetize mga cousins, no, after a month ay yun nga, nag-start na yung sahod, no. First sahod ko ay 5K kasi kailangan nating paabutin ng $100, no, bago tayo bibigyan ng sahod ni YouTube. So, yun nga, additional income na hindi ko in-expect kaya masayang-masaya ako dahil dollar din yun eh. So, extra income na din at the same time dahil nag-viral yung video na yon about free range chicken. So, medyo dumami din yung sales ko sa mga manok na naibenta ko noon. So, malaking tulong na din. So, ang sahod din ni YouTube ay monthly, no? 5K kaya talagang extra income na hindi ko in-expect. At dahil nahinto na yung mga farming ventures ko ngayon mga cousin, so ay nahinto rin yung mga content ko about farming at kasalukuyang content ko ay about sa kasalukuyang business ko din ngayon, no? Na banana chips at yung mga tips ko na sa mga past experience ko sa business ay nag-content din ako about fitness at yun nga, content creation. Hanggang ngayon mga cousin, so ay tuloy-tuloy pa rin ako sa paggawa ng content at pag-upload sa YouTube, sa Facebook at saka sa TikTok. So dahil nagkasahod ako sa YouTube, so yun yung isa sa mga nagpa-motivate sa akin, no, na patuloy pa rin gumawa ng content. So ngayon ay meron na akong more than 100 videos na na-upload sa YouTube. At sa vlogging journey ko mga cousin, so ay marami talaga akong natutunan, no, sa mga past experience ko sa paggawa ko ng video, sa paggawa ko ng content. So marami akong realization katulad ng sa mga unang videos ko ay late na yung iba na nagka-copyright, na yung mga videos na yun ay kailangan mong palitan yung kung ano man yung na-copyright or yung music. So kailangan mo yung tanggalin or palitan, no. Sa quality naman ng video, habang tumatagal ako sa vlogging ay unti-unti ding nag-improve yung quality ng paggawa ko ng video, no. Lalong-lalo na sa quality ng video at sa audio din. At importante din mga cousin, so yung pagpaplano, no, before paggawa ng content para magiging smooth yung takbo ng pag-vlog. At importante din mga cousin, so yung pag-handle din ng mga bashers kasi hindi talaga maiwasan may mga bashers talaga kahit gaano kaganda yung content mo, may mga tao talaga na tinatawag na bashers or yung walang magawa sa buhay kundi manira ng kapwa. So, kailangan nating i-handle yan ng maayos. At isa pang importante din mga cousin, so yung pag-acknowledge ng mga feedback ng ating mga viewers kasi sila yung mga nanonood sa mga videos natin. So, kailangan din nating tanggapin yung kanilang mga feedback para mas mapa-improve pa natin yung ating paggawa ng content. At ngayon cousin, so ay isi-share ko sa iyo yung mga bagay na dapat ating iwasan sa vlogging or content creation base na rin sa experience ko, sa journey ko sa paggawa ng content. Number 1 mga cousin, so ay iwasan natin yung tinatawag na plagiarism, no? So, iwasan natin yung mangopya tayo ng idea ng ibang tao, iwasan natin yung kukuha tayo ng mga videos or audio na gawa ng ibang tao or ng ibang content creator kasi pwede tayong maka-copyright nun. So, mas maganda kung gagawa tayo ng content or niche, dapat yung sariling atin talaga, yung atin yung idea, atin yung music na hindi copyright. So, yun yung mas maganda. In a long run, magiging smooth at hindi tayo magkakaproblema, no? Lalong-lalo na sa copyright issues. At yan yung isa sa mga naging problema ko dati mga cousins, no? Sa mga content ko. So, ang mga content ko naman is yung idea, style ay sariling gawa ko naman. Pero yung naging problema ko is yung mga copyrighted na mga background music na ginagamit ko kasi kung saan-saan lang kung website na nag-download at later ko nang nalaman na copyrighted pala kaya nagka-problema na ako sa YouTube kasi mahirap nang i-edit. So, yung ibang mga videos ko ay much better na
dinilit ko na lang para hindi ako magkaka-restriction sa mga platform. At ang ginagawa ko ngayon mga kasinso sa paggawa ko ng content ay sariling idea ko, tapos hindi na ako masyadong naglalagay ng mga background music, no? So pure salita lang talaga at base sa totoong experience ng buhay ko. So yun yung mga content ko ngayon at yun nga mga tips ko na mga sinishare ko sa viewers at syempre sinisigurado ko din na nakapagbibigay ako ng value sa aking mga viewers at subscribers. Number 2 mga kasinso ay iwasan din natin yung mababang kalidad ng video at audio. So ito dun yung isang naging problema ko noon mga kasinso, no, dahil low quality yung cellphone na ginagamit ko noon. So nagka-problema sa video quality, no, medyo blurred, at yung audio ko din is yung mumurahin lang, kaya hindi masyadong clear sa mga nanonood. So yun yung isang naging problema, kaya konti lang yung nagka-interest na manood sa mga videos ko. So sa ngayon ay kung mapapansin nyo sa mga videos ko ay unti-unti na talagang nag-improve hanggang ngayon. Sa video quality mas klaro na, at sa audio naman mas klaro na rin, mas buo na din yung pagsasalita ko. So mas maganda ng pakinggan sa mga viewers at sa mga subscribers natin. At ang number 3 mga kasinso ay iwasan din natin yung kakulangan sa pagpaplano, no? Before tayong maggawa ng content. So mas maganda before tayo maggawa ng content ay magplano tayo ng maayos. Kung may script, pwede. Kung gagawa tayo ng outline, mas maganda rin. So yun yung isa sa makapagpabilis ng ating vlogging. So ang naging problema ko dati, wala akong outline, kaya diretso yung punto, no? Sa kung ano man yung ginagawa ko, mas mahirap at mabagal yung paggawa ko ng content ko noon, dahil yun nga, maraming repetition, dahil walang eksaktong plano. Compare sa ngayon mga kasinso ay mas maganda nga yung aking paggawa ng content, at mas mabilis na akong nakakagawa ng video, no? Dahil may structure na yung mga paggawa ko ng video, at kapag mas maganda yung value na naibibigay ko sa aking mga viewers, no? Dahil sa mga past na mga experience ko din na na-apply ko ngayon sa aking paggagawa ng content. Mas mabilis na din akong nakapag-upload dahil nga may structure ako, so mas madali na din yung pag-edit. So mas naging consistent akong mag-upload sa ngayon, no? So mas consistent kang mag-upload, mas maganda, mas dadami yung mga views, at mas dadami din yung mga subscribers. So yun yung isa sa dapat nating iwasan, no? Kakulangan sa pagplano. At ang number 4 mga kasinso ay iwasan natin yung tinatawag na over-editing, no? So alam naman natin na ang pag-edit ay mahalaga, no? Pero wag naman nating paabuti na yung nakakapag-distract na siya sa ating main video, no? So kung gagawa tayo ng transition, dapat hindi yung over or yung mga overlay na nilalagay natin sa video, dapat hindi siya masyadong malaki na nakakapekto na sa iyong video. Sa sound effects naman, wag yung masyadong maingay or hindi angkop sa video na ginagawa natin. So mas simple yung video, mas madali nating ma-edit, mas madali nating ma-upload, mas maganda. Number 5 mga kasinso ay yung iwasan natin yung hindi pag-check talaga ng mga facts, no? Kasi pag misinformation yung binibigay mo sa mga viewers, so magkakaproblema ka talaga, no? Kasi maraming perfectionist, lalong-lalo na sa social media. So double check natin kung tama yung mga impormasyon na binibigay natin sa ating mga viewers. So para maiwasan din natin yung mga bashers, no? Kasi yung bashers, yun yung isa sa maging problema natin sa along the journey natin sa ating pagbablog, no? So double check natin na tama yung mga impormasyon na binibigyan natin sa ating mga viewers. Number 6 mga kasinso ay iwasan natin yung mga negatibong tono. So kung mabablog tayo mga kasinso or gagawa tayo ng content, dapat nasa maganda yung mood natin or nasa positive, no? Para magiging
maganda rin yung mga value na may share natin sa ating mga viewers. So, iwasan natin yung mga hindi magandang habit or yung mga gawain na magiging bad influence, no, sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, siguraduhin natin na maganda yung value, mga positive yung mga na-share natin sa ating mga viewers, no. So, yun, sa pamagitan na yun ay magiging positive influencer tayo na nakakapag-influensya ng mas maraming tao. Number 7 mga cousins, so ay iwasan yung pagsunod sa trend ng walang pag-iisip, no? So ito yung kadalasang naging problema sa mga content creator ngayon dahil kung ano yung trend, so yun yung ginagawa nilang content na which is minsan nakakapekto na sa kanilang personal brand, no? So kung ano yung branding mo, kung ano yung niche mo, so mag-stick ka lang doon. For example, ako nasa business industry, so kadalasan yun ay yung business content yung mga ginagawa ko. So, iniiwasan ko talaga yung po-promote ng sugal or paggagawa ko ng mga jokes or mga pranks sa mga videos ko kasi yung niche ko, seryoso about business industry. Kaya, yung mga vlogs ko about business din at mga seryoso. So, hindi ko yan hinahaluan ng mga entertainment or mga prank dahil seryoso yung niche ko. Kung sa fitness ka naman, so dapat seryoso ka din, no? Mga workout, mga diet, yung mga niche mo. So, iniwasan ko din yung mga pagpo-promote ng sugal, no? Mga sponsorship kasi makaka-apekto yan sa mga personal brand natin, no? Sa, lalo-lalo sa integrity ng ating brand. Number 8 mga cousins, so ay iwasan natin yung hindi pakikinig sa ating mga audience, no? So, ang audience mga cousins, so ay malaking tulong ho yan upang mas lalo nating mapa-improve yung ating content or yung ating paggawa ng vlog kasi sila yung palaging nakakakita sa atin. Sila yung mas unang makaka-observe sa atin kasi sila yung viewers, sila yung audience. So, dapat pakinggan natin yung kanilang mga feedback. So, i-analyze din natin kung maganda yung kanilang mga feedback or sa tingin natin ay makakatulong sa ating improvements, then pakinggan natin sila. Number 9 mga cousins, so ay iwasan natin yung pagiging inconsistent. So, pag gumagawa tayo ng video mga cousins, so, or nag-upload tayo, so siguraduhin natin na nakakapag-upload tayo regularly. So, pag regular tayong nakakapag-upload, so mapapansin yan ni algorithm, ay yun nga, may endorse yung mga videos natin, lalong-lalo na pag may value yung mga content natin. So, sa ginagawa ko, ay gumagawa ako ng long form. So, at least 3 beses or 4 na beses sa isang linggo. So, yun yung ina-upload ko, long form. So, hinahati-hati ko yun. So, ginagawa kong reels sa TikTok, ina-upload ko din at YouTube Shorts, no? Sa pamagitan sa paghati-hati ng mga videos, ay nakakapag-upload din ako araw-araw, no? Sa mga short form na videos. So, more uploads, more engagement, mas maraming naaabot, so mas maganda. At ang number 10 mga cousins or panghuli na dapat nating iwasan sa content creation or vlogging mga cousins, so ay yung iwasan natin yung pagpatol sa mga negative comments or mga trolls, no, sa social media. So kahit gaano kaganda yung content mo, kung maganda yung value na naibibigay mo, hindi talaga maiwasan may mga bashers talaga, yung may mga negative talaga ng mga tao. So, mas maganda iwasan natin yan or i-ignore na lang natin para hindi makakapekto sa atin at hindi rin lalaki yung problema kasi pag pinapatulan mo yan, lalaki, mas dadami yung reply. So, mas lalaki yung issue. Kaya, i-ignore na lang natin at hayaan na lang natin yung mga bashers na yan. Kung maaari, pwede naman natin yung i-delete, no? Sa ganun ay makapag-focus tayo sa mga positive na mga comments or sa mga magandang feedback or suggestion sa ating mga viewers. At yun yung mga bagay na dapat nating iwasan sa vlogging or content creation. Sa pamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na yun ay makakatulong sa mas matagumpay na pagbuo ng ating channel or ng ating mga content. Basta tuloy-tuloy lang, mag-upload lang ng mag-upload at be consistent at syempre
siguraduhin natin na nakapagbibigay tayo ng value sa ating mga viewers. At bakit ko nga ba ginagawa ito mga kasenso, no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang pagnenegosyo at the same time pagiging isang content creator ay malaking tulong ito upang umangat tayo sa buhay, no? So, mas maraming negosyante, mas maraming content creator, mas marami tayong makakatulong sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. So, labanan natin yung hiya sa pagnenegosyo, labanan natin yung hiya sa pagbablog, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamagitan ng pagnenegosyo at paggawa ng content. At nga pala mga Kaasenso, may community akong binubuo na tinatawag na Kaasenso Group. So, sa group na yan ay nagsishare tayo ng mga negosyo tips, fitness tips, at saka yung sa content creation. So, click mo lang yung link at pwede kang mag-join. So, sama-sama tayong umasenso. At kung nakaya kong magkaroon ng negosyo mga Kaasenso, kung nakaya kong maging isang content creator, I'm sure talaga na mas kaya mo. Kaya simulan mo na at gawin mo na. Nga pala mga Kaasenso, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for business partner at resellers sa aming satisfying healthy snacks na Pinoy's Banana Chips. So, mag-message ka lang. At lagi nating tatandaan mga Kaasenso na kahit anumang hamon ng buhay, wag na wag kang susuko. Never give up. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Do it now at syempre gawin mo lang kung ano yung tama. So, thank you for watching mga Kaasenso at please like and share na rin. So, see you next vlog. Bye guys!